Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita, bagong DepEd Secretary na si Senator Sani Angara nagsalita na at taga-suporta ni Speaker Romualdez tila nanlumod di umano sa bagong napiling DepEd Secretary ni PBBM. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, kamakailan nga lamang biglang nagbitiw sa pwesto bilang DepEd Secretary si Vice President Sara Duterte. Kaya tila inaabangan kung sino ang papalit sa kanyang pwesto, na agad namang sinagot ni Pangulong Bongbong Marcos at inanunsyo sa publiko ng PCO na ang itinalagang bagong DepEd Secretary ay walang iba kundi si Senator Sani Angara. Ginawa ng Pangulo ang anunsyo sa 70th Cabinet meeting sa Malacanang at sinabing tinanggap na ni Angara ang posisyon. Si Angara di umano ang napili dahil may malawak na kasaysayan ng pangbatasan na nagtaguyod ng makabuluhang reformang pang-edukasyon mula nung sumali ito sa Senado noong 2013 at kasama sa kanyang naunang gawaing pangbatasan ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act at ang Enhanced Basic Education Act of 2013 K-12. At dahil dito, lubusan namang nagpasalamat sa Senator Sani Angara at ito ang kanyang naging mensahe. Statement from Senator Sani Angara on his appointment as Secretary of Department of Education. I am deeply honored and grateful to President Ferdinand R. Marcos Jr. for the trust he has placed in me by appointing me as Secretary of Department of Education. This significant responsibility is one I accept with humility and a profound sense of duty. I would like to also express my gratitude to key education organizations such as the Philippine Business for Education, the Coordinating Council of Private Educational Association, and the Philippine Association of College and University for their endorsement and trust. Upon the guidance of the President, we will soon begin the transition process with the Office of the Vice President Sara Duterte. I eagerly look forward to building the gains made during her stint at the department. Education is the cornerstone of our nation's future, and it's through collective effort that we can address the challenges and seize the opportunities ahead. I am eager to collaborate with President Marcos in the entire administration in serving our students, supporting our teachers, and enhancing the overall quality of education in our country. Thank you once again to the President for this opportunity. During with the dedication of all stakeholders, we will strive to create a brighter future for our nation through education. End quote. At dahil nga sa balitang ito, tila labis namang nanglumo ang mga taga-suporta ni Speaker Martin Romualdez matapos inanunsyo ni PBBM si Senator Sani Angara bilang bagong DepEd Secretary. Dahil ayon sa kanyang taga-suporta, dapat umanong si Speaker ang italaga ng Pangulo bilang DepEd Secretary na tila inalmahan naman ng ilan sa ating mga kababayan. At ayon pa sa kanila, dapat nga si SP Romualdez sa DepEd at si Representative Pulong ang House Speaker. Kung maranasan naman niya ang ginawa niya kay BP Sara. Duterte pa din kahit anong mangyari, kumikilos kahit walang kamera. Di tulad ng iba ang sisipag pag may kamera. Sa dami ng accomplishment ng BP, hindi binabalita ng mainstream media. Ang bias talaga. Pwede namang si Speaker ang maging DepEd Secretary, pero hindi siya ang itinalaga ng Pangulo dahil baka alam niya kung gaano kahirap ang Department of Education. Baka hindi makaya ni Speaker. Nako, mukhang walang tiwala. Walang makakapalit sa dedikasyong ibinahagi ni BP Sara sa kagawaran ng edukasyon. Sobrang layo ni Speaker sa bagong ipapalit. Sana mapatunayan niya, katulad ni Sara, kung bakit sila ang inihalal ng taong bayan. Maganda kung si Speaker sana ang ipapalit dahil mas madaling maa-approve ang mga proyekto dahil alam naman natin ang kanyang kalakasan ngayon. Pero ang tanong, kaya ba niya at mahigit ba siyang kaalaman sa totoong sitwasyon ng sistema ng edukasyon? Katulad ng ginawa ni BP Sara, naging hands-on sa pagtuklas sa hinaing ng mga guro at naglatag ng mga panukala para sa totoong kapakanan ng mga mag-aaral. Pero hindi lahat na implement dahil sa mga ayaw siyang payagang baguhin ang ibang bulok na sistema sa ating edukasyon. End quote. Magandang araw mga kaibigan. Okay, pag-usapan natin ngayon yung pagka-appoint ni Senator Sani Angara as bagong DepEd Secretary effective July 19. Okay.
marami ang natuwa sa kanyang appointment. Ako, magbibigay ako ng aking opinion kung tama ba ito na isang politiko ang nailagay as DepEd. Kasi ang panawagan ng mga teachers, sana dapat galing sa education sector, yung rose from the ranks ang napili. Bakit nahirapan ang Pangulo sa pag-announce nito? Parang inamin niya, nahirapan siya eh. Okay, pakinggan muna natin itong balita ng UNTV, yung reaksyon ng mga kapwa niya senador. For me, the best person. Malinis ka din siya kasi siya yung seatmate ko sa session hall. Bittersweet para kay Senator Nancy Binay ang pagkakatalaga kay Senator Sonny Angara bilang bagong Education Secretary. Anya, proud siya na isa sa kanilang kasamahan sa tinaguriang Solid 7 ang napiling miyembro ng gabinete. Ngunit nakalulungkot din anyang makita sa Senator Angara na umalis, lalo na't kasabayan niya itong pumasok sa Senado noong 2013. Hiling niya, makadalo man lang sa Senator Angara sa pagbubukas ng sesyon sa July 22 sa araw ng State of the Nation Address o SONA bilang pareho silang patapos ng termino bilang senador sa susunod na taon. Nakatakda nang magsimula ang appointment ni Senator Angara bilang Deputy Secretary sa July 19. I-request ko, baka pwede siya mag-extend even just for a week. Parang nakakalungkot lang dun sa event na yon, sa photo-op. Yung, kumbaga yung class picture namin, mawawala yung Prince Charming, di ba? So, sana kahit yung event na yon, maging kasama pa din namin sa. Tiwala naman ng senadora na hindi hihingi ng confidential funds sa Senator Angara na naging kontrobersyal na issue noon sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Yung Conti Fund for DepEd is already a part of the past. Noong Senator Sonny Angara, hindi rin naningin yung Conti Fund. Kumpiyansa rin sa Senator Binay na walang hirap na makalulusot ang mamabatas sa makapangyarihang Commission on Appointments. Kahit pa nabawasan na ng isang miyembro, tiwala rin sa Senator Binay na hindi nito maapektuhan ng Solid 7 at mananatiling pinakamalaking bloke sa Senado. Nagpahayag din ng suporta ang iba pang miyembro ng Solid 7 kay Senator Angara na sina Senators Loren Legarda, J.V. Ejercito, Sherwin Gatchalian, Joel Villanueva, at Big Zuberi, at kumpiyansang magiging matagumpay ito sa kanyang bagong tungkulin dahil sa kanyang karanasan. Tinawag naman ni Senate President Francis G. Escudero na well-deserved o karapat-dapat sa Senator Angara bilang Japan Chief. I believe that he will do a good job and I wish him well. Malaki ang problema ang kakaharapin niya bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon, partikular sa mga kinakaharap na issue natin sa edukasyon, kabilang na siyempre ang mga suliranin kaugnay ng ating mga teacher, ng ating mga estudyante, kakulangan sa pasilidad, at gayon din kalidad ng edukasyon. Pag-uusapan pa niya kung sino ang papalit sa iiwan ni Senator Angara na Senate Committee on Justice and Human Rights na karaniwang pinamumunuan ng isang abogado. Very qualified din para kay Senate Majority Leader Francis Tolentino si Senator Angara dahil sa karanasan nito bilang miyembro ng Commission on Education. Ngunit bilang kapalit, mawawalan anya ang Senado ng magaling na abogado. Para naman kay Senator Bong Revilla, hindi nagkamali si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpili kay Senator Angara dahil sa kakayahan nito. The President made the right decision. Naniniwala po ko sa kanyang kakayahan. He has a grasp and a good understanding of the education system. He knows what reforms need to be done and how he will do it. Siguradong kabisado niya yan. Yan ang kailangan natin sa DepEd ngayon. Dahil magsisilbi ng kalihim ng DepEd si Senator Angara, mababakante na rin ang kanyang posisyon sa Senado. Ibig sabihin, magiging 23 na lang ang mga senador. Para kay Senate President Escudero, hindi na kailangan punan ng iiwang pwesto ni Senator Angara dahil patapos na rin naman ang termino nito sa Senado at dagdag gastos lamang din umano kapag nagpatawag pa ng special election. Senator Angara is due to graduate sa isang taon naman So isang taon na lamang naman mababakante yung 24th senator if ever. Jorge Nagado, UNTV News and Rescue. Okay, so yan na, it's final. Nakapili na ang Pangulo. But yung sinabi niya, supposed to be, ang announcement pa nito nung pang Saturday. Kasi sabi niya, end of the week, last week. Nahirapan siya. So, nahirapan siya kaya ang daming bulong, ang daming gustong isingit, ganito. At last, ito na, napili na. So, yung tanong kanina is, ano ba talaga ang mas nakakabuti sa bansa? Maging DepEd Secretary, yung galing ba sa politiko? O
o galing sa education sector na mas nakakaalam sa kalagayan ng edukasyon sa bansa. Ang panawagan ng mga teachers, gusto nila yung hindi politiko, and I agree. Hindi ko kini-question ang capability ni Senator Angara to lead DepEd. Okay yun. Kaya lang, yung kung ano ba ang mas maganda. Example, may nag-suggest si Congressman Joey Salceda, ang isinuggest niya, it's either si Ched, Commissioner De Vera, o kaya yung isang educator, yung isang head ng isang foundation na educator din. Sa Ched, alam niyo, maganda yung nangyari sa Ched. Mataas ang ratings. One of the most trusted government agency ang CHED ngayon. Kasi panahon pa ni PRRD, nandyan na yan si Commissioner De Vera. Hanggang ngayon, nandyan pa rin siya. So makita nyo yung continuity ng pagpapatakbo ng CHED. Maganda ang resulta pag matagal na uupo ang isang head of agency. Hindi, example, sa amin noon, sa Armed Forces of the Philippines, ang mga chief of staff namin, sa isang taon, I think 3 chief of staff nagre-revolve. Which is very bad. Kaya mabuti ngayon, meron ng batas na fixed term na ang chief of staff ng AP, 3 years. Maraming magagawa sa loob ng 3 years. Kaya bumubuti na ang kalagayan ng inyong armed forces. In the same manner, kung dito sa DepEd, may tulad sana katulad ng CHED na yung, I don't know kung 6 years ba ang term ni Commissioner De Vera sa panahon ng PRRD. Ngayon, another 6 years. Panahon ng Marcos Jr. administration. Talagang maraming magagawa. Kaya pagdating sa higher education, wala tayong masyadong problema. Ang problema natin dito sa basic education, elementary, high school, dahil napakababa na po ang quality ng ating edukasyon. Isa na tayo sa worst when it comes to yung skill ng mga mag-aaral. I don't know kung kailan nagsimula ito. Maalala ko nung bata pa kami, ang taas ng matandaan ko, elementary graduate noon pwede nang magturo. Ang galing nang mag-English, elementary graduate pa lang. Yung tatay ko, nakatungtong siya ng high school konti. Kaya ang galing mag-English ang aking tatay. Tingnan nyo, ang inyong mga ninuno, kahit elementary level lang, marurunong na. Ngayon, high school, mahirapan pa. Talagang bumaba na ang kalidad ng ating edukasyon. Kaya yung iba nagsasabi na wala daw nagawa si VP Sara at DepEd Secretary. Yung 2 years lang ni VP Sara is not enough. Maybe yung 6 years kung natapos niya, marami siyang magagawa. Kaya lang, tingin ko, napolitiko siya Hindi niya sinabi yung rason bakit siya nag-resign, but ang tingin ko, because of politics. So ayaw niyang madamay ang mga teachers, mga learners, kaya nag-resign na lang siya dahil ginigipit na. Okay? Napilitan na lang siyang nag-resign. So, ito, politiko itong si Senator Angara, tingnan natin. Kaya lang, again, to me, mas maganda sana kung isang educator ang nakaupo dyan. Tapos, yung tuloy-tuloy kahit anong administration pa, tularin nila yung nangyari sa CHED na from Digong to Marcos Jr. siya pa rin. Sana ganon ang mangyari sa DepEd para once and for all makaahon na rin tayo yung kalidad ng edukasyon dapat itaas. So good luck po kay Senator Sani Angara. Pag-usapan natin ngayon ang tila bagang pagbabagong tono ni Speaker Martin Romualdez sa kanyang pinakamalaking political agenda. Ito po yung Chacha. Parang lumalabas na
hindi nyo na masyadong ituloy o yung white flag na, surrender na, ayoko na yan, something like that. Dito po sa headlines ng Philippine Star ngayon, title is Speaker Changes Tune on Chacha, Backs Foreign Long-Term Lease. So, iba na ang sinasabi ng speaker ngayon. Nung una, talagang gusto nilang isulong yung economic charter change. Kaya, napakabilis nilang ipinasa sa Kongreso yung Resolution of both Houses number 7. Pasado kagad, pinorward sa Senado para aprobahan ng Senado. Yung kanilang version naman na Resolution of both Houses number 6. Para sa ganon, yun na, plebisito na. By next year na midterm election, mismo ang Pangulo nag-announce na gusto niya magkakaroon na ng plebisito isabay ang midterm election. So, ganun po ang game plan nila nung una. Bago nag-break ang Kongreso at Senado, ang mga deputy House Speakers, mga lieutenants ni Speaker Martin Romualdez palaging nagsasalita na dapat sa Senado i-prioritize nila, i-apura nila ang pag-approve sa charter change. Kaya lang nakakapagtaka, no? Biglang tumahimik si Speaker Martin Romualdez. Lalo na itong, alam naman natin, lam na ng lahat, lam na lam. Ang isang dahilan bakit napatalsik si Senator Zubiri na Senate President ay dahil hindi niya sinusunod ng powers that be. Yung utos na apurahin ang approval ng Chacha, hindi niya nagawa. Kaya pinatalsik siya. Ngayon, bagong leadership, Senate President Escudero, nakakapagtaka na nag-meeting na silang dalawa. I think 2 weeks ago, nag-meet na. Hindi man lang in-open up, hindi pinalo up ni Speaker Martin Romualdez ang kanyang counterpart na kumusta na ang Chacha. So, yun ba sign na surrender na? Hindi niya na ipupus ang Chacha? Ito na po, nagsalita na po ang speaker. Susuporta niya ang initiative ng Senado, specifically Senator Escudero, yung batas na Foreign Investors Long-Term Lease Law. Yun ang initiative ng Senado. Kabaliktad ito sa Resolution of both Houses number 7 na inaprobahan ng Kamara na nagtanggalin na yung restriction ng foreign ownership, yung kung natuloy ang Chacha na gustong mangyari ng mga kongresista, ang mga dayuhan para ma-entice sila na mamuhunan sa ating bansa, 100% ownership, makakabili sila ng lupa, at yung lupa na yon, pagmamay-ari nila, yung negosyong ipapatayo, 100% silang magmamay-ari para maraming mamuhunan na dayuhan sa bansa. Kailang maraming umaangal doon, yung 100% ownership ng mga dayuhan. Kaya, daming nagreklamo, isa na yan, maisog rallies. Ang main purpose ng mga maisog rally is protektahan ang konstitusyon, kasi yung charter change na gustong mangyari ng mga kongresista is paglapastangan sa konstitusyon. So marami pang umaangal. So ngayon, na-realize siguro ng Malacanang, na-realize ni Speaker Martin Romualdez na walang kapag-asang maipasa yung charter change nila. Kasi yung charter change na yun, maraming nagsasabi na patibong lang yun. Isa nito, yung very credible na political analyst, si Professor Ronald Llamas, na ang talagang gusto nilang mangyari sa charter change is political amendments. Babaguhin ang sistema ng gobyerno from presidential to parliamentary.
Kasi may nag-aambisyon na maging prime minister para ang kanilang panunungkulan, Marcos, Araneta, Romualdez clan, hanggang 2034, yan, parliamentary ang gusto nila. Kailang, wala na. Hindi sila makalusot. So, salamat sa mga maisog rallies, salamat sa mga kumukontra, Roman Catholic bishops, kumontra, Protestants, Iglesia ni Cristo, all sectors of society kumukontra dito sa charter change na ito. Kaya wala na ito. So, this is a good development kasi gusto nang suportahan ni Speaker Martin Romualdez yung instead na ang lupa sa Pilipinas bibilhin ng mga dayuhan, hindi, abangan na lang. Long-term lease law. So, sabi ng speaker, pwedeng gayahin daw natin ang Vietnam. Kasi sa Vietnam, ganito ang style nila. Abang lang ng matagal. So, dito itong long-term lease law na sinasabi is unang kontrata is 50 years abang. After that, it can be renewed another 40 years. So, 90 years na gagamitin ng isang investor yung lupa. Ay di marami na silang magagawa doon. Kaya pala, ang Vietnam, napakabilis po ang pag-asenso ng Vietnam. Na-overtaken na tayong dito sa Pilipinas. 1970s, nagkagulo ang Vietnam. Talagang devastated sila. Tayo naman, after World War II, wala na, nakabangon na tayo. Second, richest country tayo sa East Asia noong panahon yun. We are next to Japan. Kailang, anong nangyari sa atin? After na nawala yung Marcos Senior administration, sumunod Cory, wala na, pabulusok na po ang Pilipinas. Nakakapang hinayang. Noong una, tayong mga Pilipino ang amo. Ang mga kapitbansa nating mga ASEAN countries, sila ang pumupunta dito na maging domestic helper. Sila ang katulong. Pilipino ang amo nung una. Ngayon, baliktad. Tayo na ang domestic helper. So, what happened? So, Vietnam ngayon, napaka-prosperous, na-overtaken tayo in terms of development. Dahil dito, maganda yung ginawa nila. Hindi nila ibinenta ang lupa, paabang lang. Kaya ito, good work po. Itong initiative ni Senator Escudero na batas, long-term lease law. So, ito daw ang susuportahan ng Kamara. Pwede. So, good news. Kung ganun, isinentabi na ang tsa-tsa. Yung objective ng maisog rallies na pigilin ang charter change, parang nagbubunga na ito na, dahil hindi na nila itutuloy ang tsa-tsa. Kailang, narinig ko, sabi ng isang political analyst, yun nga si Professor Ronald Llamas, susubukan pa daw nila one last time. Maybe itong 19th Congress, wala na yan, surrender na. Kaya baka siguro, strategy lang ito na laylo sila. But next Congress, lalo na kung maraming manalo na senador, kasi sabihin na lang natin, ang mga congressman, ang speaker pa rin si Romualdez kasi tatakbo siyang congressman sa lugar nila. Siguro walang mananalo sa kanya doon. So pag open ng next Congress, siya pa rin ang Speaker of the House. So kontrolado nila ang Congress. So ang target nila ngayon is makapanalo ng maraming senador para pag i-push nila, ulitin nila ang tsa-tsa, baka sakaling makalusot na ang kanilang tsa-tsa na mag-perpetuate sa kanila in power para hanggang beyond 2034 silang mamuno. Kaya importante
itong 2025 midterm election, suportahan po natin ang mga senador na i-endorse ni VP Sara. Ako, hindi na ako boboto sa ibang ticket. Ticket lang ni VP Sara ang pamilya ko, kampanya ko para mapigilan natin itong plano nila na tsa-tsa. Meantime, ito, strategy lang ni Speaker kasi wala na siyang magawa. Hindi na maipasa ang kanilang tsa-tsa. Ayun na, white flag na, surrender. So, talunan. Sorry, ganyan talaga ang labanan sa politika. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!